Oh. Yan. Buhay probinsya. Lumuluha ang mata sa sobrang usok. Oh, nagpapadingas, mag-ihaw ng tuyo. Kita nyo? Hirap talaga ang buhay ng probinsya. Mas maganda yung buhay sa Maynila. Pero wala kami magawa. Dito kami linagay eh. Kahit kubo-kubo lang yung bahay namin, masaya kaming dalawa ng aking bunso na si Kathleen. Tusan niya ako mag-video eh. Kaya ayun. Kita nyong saingan namin. Kahoy lang. Mausok. Na ang bubong sobrang baba. Untog yung ulo ko pag tumayo. Kaya medyo yuko-yuko lang kunti. Kasi lagi na lang akong nauuntog, parang kagis yung batok ko ng bubong. Hirap lang buhay ng probinsya, no? Siguro hindi nyo naranasan tong pagpapadingas nga sobrang usok, ha? Umiiyak ka na sa usok kasi inihipan mo pa yung kahoy bago dumingas na yan sa bagay kasi sa probinsya naman ako ipinanganak. Alam ko naman nga mahirap ang buhay ng probinsya kaya nasanay na ako. Na dalawa kami ng anak ko. Yun lang. Dalawa lang kami rito sa probinsya nito. Para kaming tinapok. Kasi yung mga anak kong dalawa kong anak nasa Maynila. Ang isang anak ko nasa Cebu. 3 lang anak ko. Itong bunso. Babae. Na nagkalat kami. Yun ang tinatawag nga broken family kasi sa Cebu isa, Manila, kaming mag-ama na dito ya sa Iloilo, Balasan. Kasi may bahay kami dito Kubo-Kubo, dito yung mga gamit din namin nga konti. Kaya inuwian namin kasi napauwi lang ako rito dahil sa birth certificate ko at saka ng lisensya ko ba? Kasi dati akong driver ng mga heavy equipment, mga malalaking truck. Ngayon, imbis nga makatrabaho, hindi na lang kasi walang mag-aalaga sa anak ko. Kasi alam naman nga ipagkatiwala ko to sa iba, hindi pwede. Kasi parang bibi ito lahat. Akong gaalaga sa lahat na lang, parang bibi ba? Nga pinapaliguan, pinusubuan ng pagkain niya. Tapos bidibisan. Pag natulog, ginagawa ng kulambo, lahat. Kaya mahirap nga maging nanay at tatay. Kaya nga minsan kung maisip ko ba ano bang itong buhay ko, pero malakas pa ako, pwede pa sana ako makapagtrabaho, pero wala akong magawa kasi naawa ako sa anak ko nga kung iwanan ko baka mangonsumisyon kasi walang mag-alaga. Ibang pag-aalaga ko kasi ibang magulang mag-alaga sa anak. Kaya tinitiis ko na lang kahit magkain kami, kahit tuyo lang ang ulam, basta masaya, okay na sa akin.
ito may kunting tanim-tanim kami rito. Ito mga kahoy pa. Nangangahoy ako ng hilaw tapos pinuputol-putol ko tapos bidiak ako patuyuin. Oh, 'yon. Yan. Siyempre doon sa Manila, minsan kung humingi ako ng pera, nabigyan man ako. Pero tipid. Tinitipid ko lang kasi mahirap man nga gastos kang gastos. Kaya nagtitipid kami rito. Minsan tuyo lang. Minsan gulay. Yun. Minsan mag-request ang anak ko na mag-ihaw ng chicken. Yung inihaw nga sa uling. Yun. Bumibili ako ng kalating kilo. Mga hita. Ihaw ko. Kasi request niya. Kaya isa naawa rin ako. Diyan, may na kasing anak ko doon sa gulay. Pag kinain niya ang gulay, may natira, kinabukasan wala na, napapanis. Kaya, ito kasi bunso ko, isang babae lang to, 3 lang ang anak ko, itong bunso, nagaganito pa. Sabi ko, kasi marami kami kapatid eh. 13 kami. Kaso lang, hiwalay-walay na lahat. Kung saan-saan nga mga sulok na yung mga kapatid ko. Iba, maraming ang namatay sa amin. Kaya, sabi ko, kaya dito ako napadpad. Matanda na kasi ako. May ilang taon na ako, 66 na ako. Pero sa awa ng Diyos, malakas pa. Malakas pa dahil siguro binibigyan ako ng kalakasan ng Diyos kasi para sa aking anak nga bunso. Kasi kung ako magkasakit, paano tong anak ko? Walang mag-aalaga sa kanya. Kaya nga mula nung pumunta kami rito, kahit minsan di lang ako nagkasakit, kahit lagnat, hindi ako nagkalagnat. Pero ang anak ko, ito, marami nang naranasan. May sakit ang tiyan, may sakit ang ulo. Pinag-pray ko lang sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung talagang totoong nadyan ka sa amin paligid, siguro, sabi ko, Lord, naririnig mo man nga ang yung panalangin ko nga bigyan ng kalakasan yung anak ko at saka kasiyahan ang mga sakit-sakit sa katawan. Lord, sabi ko, alisin mo. Buti naman, gumagaling yung anak ko sa panalangin ko. Kasi isa kaming, ang reliyon namin, hindi naman nakukuha sa reliyon, kundi ang sa Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi dinidinig ng ang panalangin mo, dinidinig ng Panginoon. Kung talagang tapat ka sa Panginoon, magpangalagad sa Kanya. Kaya kami, tuwing linggo, nagsisimba kami. Kahit maulan, kahit ang putik ang daanan, sige, tuloy lang. Yun lang ang kalibangan namin dito, linggo, simba. Yun lang ang namin dito, para kaya ito, masarap dito tumira sa probinsya. Malamig, mahangin, daming punong kahoy. Mahirap kasi itong anak ko kasi pag naalala yung mama niya, umiiyak. Kasi yung asawa ko namatay ng 2023 ng August 23, araw ng yon, 18 August 23 2023 pala, August 18 siya namatay. Kaya parang
sariwa pa para sa amin kahit 2 taon na ang karaan. Sariwa pa rin kasi malungkot dito sa probinsya tumira. Pag oras ng hapon, ang sikat ng araw, sus, napakalungkot. Parang pag tiningnan mong paligid, matulala ka, ay maalaala mo agad ang mga nakaraan mo. Kaya minsan, ang anak ko nasa pintuan, nagtulala. Tapos talungin ko kung ano naman nak ang naisip mo. Naisip mo naman si mama mo. Ay, iyak-iyak sa agad. Sabi ko, wag mo nang isipin. Tanggapin natin kung anong kapalaran natin. Kaya sa awa ng Diyos, masaya naman kaming naninira dito. Kasi masarap naman ang tumira dito sa probinsya eh. Matahimik. Sige po. Kasi ang pinapadingas ko, baka napudpud na yung uling, hindi pa ako nakaiyaw ng tuyo. Linalawayan na ako ng anak ko kasi naglalaway ito eh, magsasalita, naglalaway, kaya lagi ko ako may handang pamunas. Sige po. Siyempre, alam mo ba amoy pawis kasi kanina pa akong pinapawisan. Sige na, salamat. Salamat sa nanonood o sa ito ng video namin. Bye-bye.